Isang linggo sa Pilipinas. Higit pa sa naiisip ng isang taga-Brazil, magpunta sa Pilipinas para lang uminom ng bubble tea at umuwi. Para sa isang estudyante mula sa isang nangungunang paaralan sa Brazil, ang Pilipinas ay isa lamang bansang Asyano sa Timog Silangan. Para sa kanila na sanay mag-tour sa Europa at Amerika taon-taon, ang destinasyon ngayong taon ay nakakagulat. Ngayong taon, magtutour tayo sa Maynila, Pilipinas. Biro ba ito ng guro? Magpupunta kami sa Asya? Ano ang matututunan namin doon? Ngunit nang makarating ang isa sa mga estudyante sa Bonifacio Global City sa Maynila, bumuhos ang kanyang mga luha. Ano kaya ang nasaksihan ng mga piling-piling estudyante mula sa Brazil para sila ay mamangha at sabihing, wala kaming kaalam-alam? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kakaibang karanasang iyon. Bago magsimula, salamat sa pag-like at pag-follow. Kumusta? Ako si Carlos, isang 17 taong gulang na high school student na isinilang at lumaki sa Sao Paulo, Brazil. Ang pinapasukan kong paaralan ay ang St. Peter's International School, isa sa mga nangungunang pribadong paaralan sa bansa. Maayos din ang kalagayan ng aming pamilya. Sa totoo lang, bukod sa adobo at Manny Pacquiao, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Tuwing aralin namin sa heograpiya, alam ko lang na ito ay isang bansang matatagpuan sa pagitan ng Indonesia at Malaysia. Kapag pinag-uusapan ng Pilipinas sa mga kaibigan, karaniwan ay magagandang beach lang sa Asya ang naiisip namin. Nang itakda ang Pilipinas bilang destinasyon ng aming field trip, lumala agad ang aming mood sa klase. Ang mga nakaraang batch ay nakapunta sa Madrid, sa Spain at Paris sa France, habang ang nauna pa ay sa New York at Washington DC sa Estados Unidos. Kung ikukumpara sa mga mararangyang syudad na iyon, walang atraksyon ang Maynila para sa amin. Hanggang sa gabi bago ang aming pag-alis, hindi ko pa rin naisip na may espesyal sa biyaheng ito. Akala ko, isang ordinaryong linggong paglalakbay lang ito para tikman ang kakaibang pagkain, mamasyal sa iilan at pagkatapos ay umuwi. Nang mag-impake ako, wala akong inaasahang anumang espesyal. Sinimulan namin ang mahigit 20 oras na paglalakbay mula sa Sao Paulo Airport dumaan sa Dubai at Hong Kong. Napakabagot sa eroplano. Kaming magkakaibigan ay nag-uusap tungkol sa Pilipinas, ngunit kadalasan ay nagpapalagay lang kami na siguro ay katulad ito ng mga karatig bansa. Siguro, maanghang ang pagkain. Ano kaya ang mga tao doon? Ganoon lang ang usapan. Sa wakas, nang makarating kami sa Ninoy Aquino International Airport, ang una kong impresyon ay mas malaki ito kaysa sa inaakala ko. Kung ikukumpara sa airport sa Sao Paulo, mas malaki ito ng husto, ngunit wala nang iba pang espesyal dahil marami namang malalaking paliparan sa mundo. Gayunpaman, habang naglalakad patungo sa immigration, nagsimula akong mapansin ang kakaibang mga bagay. Ang unang nagulat sa akin ay ang sahig. Sa dami ng tao na naglalakad, ang sahig ng airport ay malinis at makintab na parang salamin. Akala ko maayos na ang pamamahala ng airport sa Sao Paulo, ngunit kapag ikinumpara dito, malaki ang pagkakaiba. Pagpasok ko sa banyo, nagulat ako. Ang mga inodoro ay napakalinis. Lahat ng kubeta ay may sapat na toilet paper at sabon, at ang pinakakamangha-mangha, ang sahig ay tuyong-tuyo, walang kahit isang patak ng tubig. Napakalinaw ng pagpapanatili ng kalinisan. Sa Brazil, halos hindi ako nakakita ng pampublikong banyo na ganito kalinis. Nang dumaan ako sa immigration, nakaranas ako ng hindi inaasahang karanasan. Nang malaman ng opisyal ng immigration na mga estudyante kami mula sa Brazil, malugod niya kaming binati sa simpleng Ingles. Bagamat hindi perpekto ang kanyang Ingles, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala para sa mga dayuhang estudyante. Habang papunta sa baggage claim, nakita ko ang iba't ibang pasilidad at mga karatula sa buong airport. Gumagana ng maayos ang lahat ng automatic information kiosks. Ang mga karatula ay hindi lang nakasulat sa Filipino, kundi mayroon ding English, Chinese at Japanese na malinaw na nakalagay. Ngunit ang pinakanakakabilib ay ang pag-uugali ng mga tao. Sa kabila ng daan-daang turista na nagkukumpulan, walang sumisigaw o nagmamadali. Lahat ay nakapila ng maayos. Kung ganito ang sitwasyon sa Brazil, sigurado akong magulo at maingay. Ngunit dito, napakatahimik. Nang makalabas kami ng airport at sumakay sa bus patungo sa Maynila, naisip ko,
Hindi pa kami nakakapasok sa syudad, pero nakakita na ako ng napakaraming bagay na kakaiba sa inaakala ko. Sa sandaling iyon, hindi ko maiisip kung ano pa ang mangyayari sa loob ng isang linggo. Habang tinatahak ng bus ang sentro ng Maynila, tiningnan ko ang tanawin sa labas ng bintana. Ang matatayog na gusali ay hindi naiiba sa ibang malalaking syudad, ngunit napansin ko na ang mga kalsada ay napakalinis at maayos. Kung ikukumpara sa mga kalsada sa Sao Paulo, malaki ang pagkakaiba sa pagpapanatili. Sumakay kami sa MRT, LRT patungo sa Bonifacio Global City. Ang nakita ko sa tren ang unang tunay na nagpabigla sa akin. Kahit rush hour at tapos ang trabaho, ang mga tao ay nakaupo o nakatayo sa kani-kanilang lugar ng tahimik. Walang nag-uusap ng malakas sa telepono at ang pinaka-importante, walang kumakain o umiinom. Sa Brazil, normal lang ang pag-inom ng inumin o pagkain ng snacks sa subway o tren, ngunit dito wala kang makikitang ganoon. Ang mas nakakabilib pa ay ang nakita ko nang dumating ang tren sa istasyon. Bago bumukas ang pinto, ang mga pasaherong nakatayo sa platform ay nakapila na sa likod ng itinalagang linya at hihintayin na makababa ang lahat bago sila dahan-dahang sumakay isa-isa. Ang ganitong kaayusan ay mahirap isipin sa Brazil. Sa aming bansa, pagbukas ng pinto, siksikan at tulakan agad ang lahat na itinuturing na normal. Nang makababa kami sa istasyon ng BGC at naglakad patungo sa commercial district, lalo akong namangha. Sa kabila ng pagiging abala ng lugar, napakalinis nito nang hindi ka panipaniwala. Hindi lang ang sahig ng kalsada, kundi ang harap ng bawat tindahan ay maayos na inaalagaan. Ang ilaw ay maliwanag at puno ng buhay. Sa sandaling lumakad kami sa Bonifacio Global City, isang kaibigan namin na si Lucia ay agad na napaiyak. Nagulat ang lahat ng kaibigan at tinanong siya kung ano ang problema, ngunit hindi makapagsalita si Lucia sa loob ng ilang sandali. Nang maglaon, nalaman namin na nagulat siya sa kalinisan ng sahig kaya hindi siya makapagsalita, na naiintindihan naman dahil ito ay isang abalang commercial district. Ngunit wala kang makikitang kahit isang flyer o dumi ng chewing gum sa sahig. Kung ikukumpara sa mga palengke o shopping district sa Brazil, parang ibang mundo ito. Sa aming bansa, mas maraming tao, mas maraming basura at kalat, ngunit dito, kabaligtaran. Ang kapaligiran ng mga tindahan ay nakakabilib din. Lahat ng tindahan ay maayos na nakalagay. Ang mga produktong ipinapakita ay maganda ang pagkakaayos. Ang mga empleyado ay nakasuot ng malinis na damit at malugod na bumabati sa mga customer. Ang mas nakakabilib pa ay maging ang mga food delivery rider ay napakagalang. Nang makita niya ako na isang dayuhan, ngumiti siya at tumango bilang pagbati bago magalang na ihatid ang pagkain sa tindahan. Hindi lang siya isang delivery rider, kundi mayroon siyang spirit ng mahusay na serbisyo sa customer. Kinagabihan, kailangan kong pumunta sa botika malapit sa aming accommodation at doon, nakaranas ulit ako ng bagong karanasan. Mayroong mga botika dito na bukas ng 24 oras kaya't makakabili ng kinakailangang gamot kahit hating gabi. Ang pharmacist ay nagbigay ng napaka-propesyonal na payo. Matapos maranasan ang lahat ng kaginhawaan na ito, nagsimula akong mapagtanto na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang may advanced na teknolohiya, kundi isang lugar na alam kung paano planuhin ang lipunan para sa kaginhawaan ng mga tao at ang pinakanakakabilib. Sa prosesong ito, hindi nila nawala ang pagiging tao. Sa Brazil, kahit may mga smartphone at internet, hindi ito natural na konektado sa pang-araw-araw na buhay. Dito, naging bahagi ng buhay ang teknolohiya na nagpapadali at nagpapataas ng efficiency ng lahat. Ngunit kasabay nito, nakita ko rin na binibigyan pa rin nila ng halaga ang relasyon ng mga tao. Nakilala namin ang mga estudyanteng Filipino sa unang pagkakataon sa BGC. Ang mga estudyante mula sa Philippine Science High School, PSHS, ang magiging buddy namin at makakasama namin sa loob ng isang linggo. Isang estudyante na nagngangalang Ethan ang aking buddy. Magkasing edad lang kami at marunong din siyang mag-Ingles, kaya hindi magiging malaki ang problema sa komunikasyon. Ang una kong impresyon sa mga estudyanteng Filipino ay napakagalang at tila kalmado. Lahat sila ay nakasuot ng maayos na school uniform at bumabati ng magalang. Ngunit habang lumilipas ang oras,
nagsimulang lumitaw ang pagkakaiba ng kultura sa pagitan namin. Ang unang problema ay nang bisitahin namin ang kanilang paaralan. Pagpasok namin sa classroom at umupo, kaming mga estudyanteng taga-Brazil ay naglabas ng snacks mula sa aming bag at nagsimulang kumain. Sa Brazil, basta't hindi oras ng klase, normal lang ang kumain ng snacks sa classroom. Ngunit ang mga estudyanteng Filipino ay nagulat at sinabi sa amin na bawal kumain sa classroom. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi naman oras ng klase, oras lang ng break. Bakit hindi pwedeng kumain ng isang piraso lang ng cookie? Labis akong naguluhan. Ipinaliwanag ng estudyanteng Filipino na ang classroom ay lugar para sa pag-aaral, kaya't hindi dapat kumain, ngunit pakiramdam ko ay masyado itong mahigpit. Sa Brazil, wala kaming ganoong panuntunan. Ang pangalawang salungatan ay ng oras ng lunch. Nakita namin na kapag tapos kumain ng mga estudyanteng Filipino, sila mismo ang nagliligpit ng kanilang plate at tray at naghihiwalay ng basura. Sa simula, balak naming iwanan lang ito sa mesa, ngunit sinabi ng estudyanteng Filipino na dapat din kaming magligpit. Sa simula, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang sila mismo ang magligpit. Sa Brazil, may mga cleaner sa canteen, kaya hindi kailangang gawin ng mga estudyante. Ngunit matapos kong pakinggan ang paliwanag ng estudyanteng Filipino, nalaman ko na iniisip nilang nararapat lang na ligpitin ang kanilang sariling gamit. Nang mangyari ang ganitong mga insidente ng paulit-ulit, nagsimula kaming mga estudyanteng taga-Brazil na magreklamo na masyadong mahigpit ang mga estudyanteng Filipino sa mga alituntunin. Bakit kailangang may panuntunan sa mga maliliit na bagay? Hindi ba pwedeng mas relax? Ngunit pagkalipas ng ilang araw, nagsimula akong maunawaan ang kahulugan ng mga alituntuning ito. Ang hindi pagkain sa classroom ay hindi lamang isang panuntunan, kundi isang pagpapakita ng pag-aalaga upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran sa pag-aaral. Ang pagliligpit naman ng tray ng pagkain ay nagmumula sa ideya ng pagtulong sa iba. Sa pakikipag-usap sa mga estudyanteng Filipino, mas malalim kong naunawaan ang pagkakaiba ng kultura. Sinabi ni Ethan na tinuruan siyang isipin na ang mga bagay na ito ay normal mula pagkabata, hindi dahil sa utos ng sinuman, kundi dahil iniisip niya na ang paggawa nito ang tama. Ang mga alituntunin na sa simula ay nagpahirap sa akin ay sa totoo lang ay karunungang nilikha upang ang lahat ay makapamuhay ng komportable. Nagsimula akong mapagtanto ito. Kapag malinis ang classroom, ang lahat ng estudyante ay makapag-aaral sa isang magandang kapaligiran. Kapag ang lahat ay nagliligpit ng kanilang sariling gamit, makakatulong ito upang mabawasan ang pasanin ng iba. Nang maunawaan ko ito, lalo akong nagkaroon ng kagustuhang matuto pa tungkol sa lipunan ng Pilipinas. Ano ba ang tunay na kahulugan ng mga alituntunin na sa simula ay tila hindi komportable at paano naiimpluwensyahan ng ganitong kultura ang lipunang Filipino? Nagsimula akong magtaka. Sa hapon ng ikatlong araw, nagpunta kami sa Katipunan, UP Diliman area. Narinig namin na ito ay sentro ng mga estudyante, kaya't excited na excited ako. Nang makarating kami, nakita ko na talagang masigla ang lugar, maraming iba't ibang tindahan at kafe. Sa mga eskinita, maraming kabataan ang naglalakad at sumusubok ng street food. Gayunpaman, habang naglalakad doon, naligaw kami dahil hindi namin mabasa ang Filipino. Ang mga karatula ay hindi namin maintindihan. Kahit tingnan ang map sa cellphone, mahirap tukuyin ang eksaktong lokasyon. Halos isang oras kaming paikot-ikot sa parehong lugar. Doon, may dalawang estudyante ng UP Diliman na nagdaan. Nang makita nila kaming naguguluhan, lumapit sila at nagtanong sa Ingles kung kailangan namin ng tulong. Ipinaliwanag namin ang sitwasyon. Kinuha ng dalawang estudyante ang kanilang cellphone at binuksan ang map app. Matapos nilang maintindihan kung saan kami pupunta, itinuro nila ang daan. Ang nakakabilib ay hindi lang sila nagturo, kundi nang malaman nilang mga dayuhan kami, nagrekomenda pa sila ng sikat na adobo sa lugar. Hindi lang iyon, masusi pa nilang ipinaliwanag kung paano umorder sa kainan na iyon. Sa Brazil, karaniwan ng sumasagot ng mabait ang mga tao sa mga tanong, ngunit ang magbigay ng ganitong detalyadong tulong ay hindi normal. Higit pa rito,
Ang pagpapakita ng pag-aalala sa mga dayuhang hindi pa kilala ay sa tingin ko ay napaka-espesyal. Naglaan ng oras ang dalawang estudyante para tulungan kami, ngunit wala silang ipinakitang kahit bahagyang pagkabagot. Kinagabihan, nagkaroon kami ng pagkakataong bisitahin ang isang pamilyang Filipino. Naanyayahan ako sa bahay ni Ethan at nakaranas ako ng hindi inaasahang karanasan. Narinig ko na espesyal na naghanda ng pagkaing Brazilian ang nanay ni Ethan para sa amin. Nang marinig ko na naghanap pa siya ng mga recipe ng pagkaing Brazilian sa internet at paulit-ulit na nag-practice, labis akong naantig. Bagamat hindi perpekto ang lasa, ang intensyon ay lubos na pinahalagahan ko. Ang paghahanda ng ganoon para sa mga dayuhang estudyante na hindi pa niya kilala ay bihira mong makita sa Brazil, kahit na mayroon kaming kultura ng mabuting pagtanggap sa mga bisita. Sa hapunan, marami akong nakasama sa pamilya ni Ethan. Pinag-usapan namin ang pagkakaiba ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Brazil, ang kanilang paggalang sa pagkakaiba ng bawat isa at ang pag-uusap ng bukas ay nakakabilib. Lalo na ang tatay ni Ethan na may sapat na kaalaman sa kasaysayan at kultura ng Brazil na labis kong ikinagulat. Mula sa aming usapan, nalaman ko na ang mga Filipino ay talagang interesado sa ibang mga bansa at kultura at pakiramdam ko, ang interes na iyon ay hindi lamang isang mababaw na kuryosidad, kundi isang pagpapakita ng pagsisikap na maunawaan at bigyan ng tunay na paggalang. Pabalik sa accommodation, naisip ko ang lahat ng nangyari sa buong araw. Ang kabaitan ng dalawang estudyante na nakita ko sa daan, ang init at pag-aalala ng pamilya ni Ethan at ang saloobin ng pagsubok na maunawaan ang iba't ibang kultura. Nagsimula akong maramdaman na ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lang. Malinaw kong naramdaman na ang buong lipunang Filipino ay may kultura ng pag-aalaga at pagtulong sa kapwa na nakaugat ng malalim. At nagsimula akong magtaka kung paano nabuo ang ganitong kultura. Sa ika-4 na araw, nagkaroon kami ng pagkakataong mas malalim na maranasan ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Pumasok kami sa klase kasama ang mga estudyanteng Filipino sa Philippine Science High School sa buong araw upang maranasan ang kanilang buhay mula 8 ng umaga hanggang 4 ng hapon. Sinunod namin ang schedule ng mga estudyanteng Filipino sa lahat ng bagay. Ang unang nagpabigla sa akin ay ang sistema ng lunch ng paaralan. Mahigit 100 estudyante ang sabay-sabay na kumakain, ngunit lahat ay maayos. Bawat classroom ay may tiyak na pagkakasunod-sunod sa pagkuha ng pagkain. Ang lahat ng estudyante ay natural na sumusunod. Walang sumisingit o nagtutulakan habang nakapila. Ang mas nakakabilib pa ay ang kalidad ng lunch. Ang menu ay dinisenyo ng isang nutritionista, may kumpletong nutrition at masarap ang lasa. At ang presyo ng lunch na ganito ay napakamura. Dito ako nagulat ng husto. Sa Brazil, kahit ang mga pribadong paaralan ay halos walang nagbibigay ng lunch na may ganitong kalidad. Pagkatapos kumain, ang tanawin ng mga estudyanteng magkasamang nagliligpit ng mga pinggan at masiglang naghihiwalay ng basura ay nakakabilib. Walang nagutos, ngunit ginagawa ng lahat ng estudyante na parang normal lang. Ang tama nilang paghihiwalay ng sisa ng pagkain, papel, at plastic ay nagpakita sa akin na mataas ang kanilang environmental consciousness. Ang hapon ay oras ng paglilinis. Narinig ko na sa Pilipinas, kailangan ng mga estudyante na linisin ang classroom at ang paligid ng paaralan ng sila mismo. Sa simula, ayaw kong maniwala. Sa Brazil, ang mga paaralan ay may mga cleaner, hindi kailangan ng mga estudyante na gawin ito. Ngunit nang makita ko mismo, ang lahat ng estudyante ay naghati-hati ng tungkulin at masigasig na naglilinis, nagwawalis, nagpupunas ng sahig, nagbubura ng board, naglilinis ng bintana, hanggang sa pagtatapon ng basura. Lahat ay ginagawa ng mga estudyante at hindi dahil sa may nagbabantay o nagpupuwersa, kundi ginagawa nila ng kusa. Nang makita ko ito, naramdaman ko ang pagiging espesyal ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Kinagabihan, nagkaroon ako ng pagkakataong pumunta sa isang convenience store. Narinig ko na may malapit na bukas ng 24 oras sa aming accommodation. Nagpunta ako bandang 11 ng gabi
at nakakita ng isang kamangha-manghang tanawin. Isang babaeng empleyado na mukhang nasa early 20s ang nagtatrabaho mag-isa sa hating gabi, ngunit wala siyang ipinakitang takot o pag-aalala. Ang mas nakakabilib pa ay kahit sa oras na iyon, may mga babaeng customer pa ring pumapasok ng komportable. Nakita ko ang ilang babae na mag-isang namimili at ang kanilang mukha ay tila relax na relax. Sa Brazil, ang isang babae na mag-isang naglalakad sa gabi ay napakadelikado, ngunit dito kabaligtaran ng husto. Habang namimili sa convenience store, nagkausap kami ng kaunti ng empleyado. Napakabait niya sa akin na isang dayuhan. Binati niya ako sa simpleng Ingles. Nang sabihin kong galing ako sa Brazil, nagpakita siya ng interes. Ang ganitong natural na kabaitan ay talagang humanga sa akin. Habang naglalakad palabas ng convenience store pabalik sa accommodation, tumingin ako sa paligid. Kahit malalim na ang gabi, maliwanag at malinis pa rin ang mga kalsada. Ang mga ilaw sa daan ay nakakabit sa tamang distansya, halos walang madilim na sulok. Ang mas nakakabilib pa ay kahit gabi na. Ang mga tao ay malayang naglalakad sa kalsada. May mga nagja-jogging, magkasintahang naglalakad, at grupo ng kabataan na nag-uusap. Nakita ko ang iba't ibang uri ng tao, at lahat ay may relax at natural na ekspresyon sa mukha. Nang makita ko ang mga ito, napagtanto ko kung ano ang tunay na maunlad na lipunan. Ang pag-unlad sa ekonomiya o ang advanced na teknolohiya ay hindi sapat. Sa tingin ko, ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang mamamayan ay makapamumuhay ng ligtas at komportable ang tunay na matatawag na maunlad na lipunan. Sa ika-5 araw, nagkaroon kami ng pagkakataong mas malapit na maranasan ang digital technology sa Pilipinas. Dinala ako ni Ethan sa iba't ibang lugar at ipinakita kung paano ginagamit ng mga Filipino ang teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay. Sa simula, akala ko lang na ito ay isang bansang may advanced na teknolohiya, ngunit nang maranasan ko mismo, nalaman kong higit pa roon. Sa umaga, ang proseso ng pag-order ng kape sa isang cafe ay nagpabigla na sa akin. Ginamit ni Ethan ang app sa kanyang cellphone para mag-order ng kape ng maaga. Pagdating namin sa cafe, handa na ang kape, hindi na kailangan pang pumila at tapos na rin ang pagbabayad. Ang pagkakaroon ng ganitong sistema ay kamangha-mangha na, ngunit ang mas nakakabilib pa ay maging ang ordinaryong mga high school student ay natural na kayang gamitin ang teknolohiyang ito. Nang sumakay kami sa MRT, LRT, ganoon din. Hindi ginamit ni Ethan ang fare card, kundi ang kanyang cellphone sa scanner para magbayad. At sa tren, ginamit niya ang free wifi para mag-internet. Sa Brazil, karaniwan ng mahina ang internet signal sa subway, ngunit dito, kahit nasa ilalim ng lupa, mabilis pa rin ang internet speed. Nang pumunta kami sa isang restaurant para mag-lunch, mayroon na namang kakaibang karanasan. Sa harap ng restaurant, ginamit ni Ethan ang kanyang cellphone para i-scan ang QR code para magrehistro sa pila. Pagkatapos, naglakad-lakad muna kami. Nang may notification message na dumating sa cellphone niya na turn na namin, saka lang kami bumalik sa restaurant. Dahil hindi na kailangan pang tumayo at pumila, nagagamit namin ang oras ng mas efficient. Nang umorder ng pagkain sa restaurant, ginamit din namin ang QR code sa mesa para mag-order online. Ang menu ay digital, makikita ang mga larawan at detalyadong description at mayroon ding English menu. Mula sa pag-order ng pagkain hanggang sa pagbabayad, lahat ay magagawa sa mesa, napaka-komportable. Ngunit ang pinaka-nakakabilib sa akin ay, sa gitna ng lahat ng digital technology na ito, hindi nawala ang pagiging tao. Sa cafe, malugod kaming binati ng mga empleyado. Sa restaurant, ang mga empleyado ay patuloy na nag-aalaga sa amin ng mabuti. Hindi pinalitan ng teknolohiya ang ugnayan ng tao, kundi nagsilbing katulong. Kinagabihan, sinubukan namin ang serbisyo ng food delivery. Ipinakita sa akin ni Ethan kung paano umorder ng pagkain sa app sa cellphone. Sa app, maraming restaurant at menu na mapagpipilian. Pagkatapos umorder, makikita ang lokasyon ng delivery rider ng real-time. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang mainit na pagkain. Ang nakakabilib ay napakagalang ng delivery rider. Nang makita niya ako na isang dayuhan, ngumiti siya at bumati bago magalang na ihatid ang pagkain.
Hindi lang siya isang delivery rider, kundi nagpakita siya ng spirit ng tunay na serbisyo. Kinagabihan, bumalik kami sa 24 oras na convenience store malapit sa aming accommodation. Kahit hating gabi na, maliwanag pa rin ang tindahan. May isang babaeng empleyado na mukhang nasa early 20s ang nagtatrabaho mag-isa. Sa Brazil, ang isang babae na nagtatrabaho mag-isa sa ganitong oras ay mahirap isipin. Ang mas nakakabilib pa ay kahit sa oras na iyon, may mga babaeng customer pa ring pumapasok ng komportable. Nakita ko ang ilang babae na mag-isang namimili at ang kanilang mukha ay tila relax at natural. Ang pakiramdam ng kaligtasan na normal sa pang-araw-araw na buhay ay labis kong kinainggitan. Habang namimili sa convenience store, may napansin pa akong isa. Lahat ng produkto ay may malinaw na price tag. Sa Brazil, kadalasan ay kailangan mong magtanong ng presyo, ngunit dito hindi na kailangan. Pagbayad, eksaktong presyo ang sinisingil ng empleyado at tama ang sukli. Kinaumagahan, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ang lola ni Ethan na gumagamit ng smartphone. Ang lola, na nasa 80s, ay nag-online grocery at nakaka-check din ng status ng delivery ng mga parcel. Labis akong namangha sa tanawing ito. Iba ito ng husto sa lola ko sa Brazil. Sinabi ng lola na mahirap sa simula, ngunit may mga libreng workshop sa komunidad para matuto sa paggamit ng smartphone kaya't natuto siya. Ang pagkakaroon ng sistema na tumutulong sa lahat na sabay-sabay na umunlad nang hindi iniiwan ang sinuman dahil sa edad ay lubos kong pinahahalagahan. Sa pampublikong sasakyan, mayroon din akong katulad na karanasan. Sa MRT, LRT, nakita ko ang isang nakaupo sa wheelchair. Agad na gumalaw ang mga nakapaligid at tumulong ng natural. Walang nag-utos, ngunit ginawa nila na parang normal lang. Nagkaroon din ako ng pagkakataong pumunta sa klinika. Si Ethan ay mayroong sintomas ng lagnat, kaya't pumunta kami sa kalapit na klinika. Mula sa pagrehistro hanggang sa pagsusuri, lahat ng proseso ay sistematiko at maayos. Hindi kami nagtagal sa paghihintay at makatwiran ang bayad sa paggamot. Ang doktor ay nagpakita rin ng pag-aalala sa akin na isang dayuhan at ipinaliwanag ang tungkol sa sistema ng health insurance sa Pilipinas. Sa botika, nakaranas din ako ng nakakabilib na karanasan. Ang pharmacist ay hindi lamang tumpak na nagbigay ng gamot ayon sa reseta, kundi detalyado ring ipinaliwanag ang paraan ng pag-inom ng gamot. Sinubukan din niyang gumamit ng simpleng Ingles upang maintindihan ko. Mula sa lahat ng karanasang ito, napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng pag-unlad. Ang teknolohiya ay hindi lamang para sa kaginhawaan, kundi dapat itong maging kasangkapan upang matulungan ang lahat na magkaroon ng mas magandang buhay. Sa Pilipinas, ang teknolohiya ay hindi nagtataboy ng mga tao kundi sumasaklaw sa lahat. Ang pinaka nakakabilib sa akin ay ang lahat ng sistemang ito ay idinisenyo ng nakasentro sa gumagamit. Hindi ito komplikado o mahirap, kundi ginagawang madali para sa lahat na gamitin, maging matatanda, dayuhan o may kapansanan. Ang pag-aalagang ito ay nakaugnay sa bawat sulok. Sa Brazil, kahit may mga smartphone o internet, hindi ito sistematikong konektado sa pang-araw-araw na buhay. At ang mas importante, kulang kami sa saloobin ng paggamit ng teknolohiya kasabay ng pag-aalaga sa lahat ng miyembro ng lipunan. Nang makipag-usap ako kay Ethan tungkol sa mga bagay na ito, mas naintindihan ko ang pagiging espesyal ng lipunang Filipino. Ipinaliwanag niya na ang mga sistemang ito ay hindi nabuo sa isang gabi, kundi bunga ng maraming pagsubok at pagpapabuti sa loob ng mahabang panahon. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama, naisip ko na sa Pilipinas, ang teknolohiya at ang pagiging tao ay perpektong nagsama-sama at ito ang larawan ng isang tunay na maunlad na lipunan. Kinagabihan ng ika-6 na araw, nagkaroon kami ng pagkakataong mas malalim na makipag-usap sa pamilya ni Ethan. Sa pagkakataong ito, naimbitahan din ng iba pang estudyante mula sa Brazil. Nagawa naming pag-usapan ng bukas ang pagkakaiba ng kultura ng dalawang bansa. Sa simula, ang mga pagkakaiba ay naging sanhi ng pagkakailang, ngunit ngayon, naiintindihan at iginagalang na namin ang mga pagkakaiba na iyon. Ang lola ni Ethan ay nakaupo rin sa amin. Ang makita ang isang 80 taong gulang na matandang babae na mahusay gumamit ng smartphone ay lubos kong ikinagulat
Sinabi ng lola na nag-online grocery siya, nagpapa-appointment sa doktor o nagbi-video call sa kanyang mga apo na lubhang kakaiba sa lola ko sa Brazil. Ang mas nakakabilib pa ay may kaalaman din ng lola tungkol sa Brazil. Hindi lang niya alam ang Rio Carnival o Christ the Redeemer, kundi interesado rin siya sa kasaysayan at kultura ng Brazil. Ang ganitong interes at paggalang sa ibang kultura ay labis kong pinahahalagahan. Sa hapunan, pinag-usapan namin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at Brazil. Nagtanong ang tatay ni Ethan tungkol sa sistema ng edukasyon sa Brazil at nagpakita ng tunay na interes. Ipinaliwanag din niya ng detalyado ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang binanggit ang mga bentahe, kundi inamin din ang iba't ibang problema. Narinig namin ang tungkol sa pressure sa pag-aaral ng mga estudyanteng Filipino, ang matinding kompetisyon, at ang pasanin ng gastos sa tutoring na mga tunay na problema. Nang marinig ko ang mga tapat na kuwentong ito, naintindihan ko na ang Pilipinas ay hindi rin isang perpektong lipunan. Lahat ng lugar ay may sariling problema at hirap, ngunit kahit may mga problemang ito, naramdaman ko na patuloy na nagsisikap ang mga Filipino upang makabuo ng mas magandang lipunan. Sinabi ng tatay ni Ethan na umaasa siyang hindi na mararanasan ng susunod na henerasyon ang mga hirap na naranasan ng kanilang henerasyon. Mula sa aming usapan, napagtanto ko kung ano ang tunay na kapangyarihan ng lipunang Filipino. Iyon ay ang diwa na nagbibigay prioridad sa kapakanan ng kolektibo higit sa pansarili. Ang diwa na handang magsakripisyo para sa susunod na henerasyon at ang determinasyong patuloy na umunlad ng walang tigil. Sa tingin ko, ang mga diwang ito ang nagtulak upang mabuo ang Pilipinas ngayon. Ang mga estudyanteng taga-Brazil ay nagbahagi rin ng kanilang mga karanasan at damdamin sa Pilipinas ng tapat. Sinabi nila na sa simula ay nakaramdam sila ng maraming alituntunin at hindi komportable, ngunit ngayon ay naintindihan na nila na ang mga alituntuning iyon ay para sa kaginhawaan ng lahat. Sinabi rin nila na pagbalik nila sa Brazil, nais nilang ilapat ang mga magagandang bagay na ito. Lalo na si Lucia, mas detalyado niyang ipinaliwanag ang dahilan kung bakit siya umiyak sa BGC. Sinabi niya na hindi lamang siya nagulat sa kalinisan, kundi dahil naramdaman niya na ang lahat ay nagtutulungan upang mapanatili ang kalinisan na iyon. Sa Brazil, ang mga tao ay kadalasang nag-iisip sa sarili nilang kaginhawaan, ngunit dito, nakita niya ang larawan ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng kolektibo. Sa pamamagitan ng mga usapang ito, muli kong pinag-isipan ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na lipunan. Naintindihan ko na hindi sapat ang kayamanan sa ekonomiya o ang pag-unlad sa teknolohiya upang maging isang maunlad na lipunan. Napagtanto ko na kailangang mayroong kamalayan ng mamamayan, pag-aalaga sa isa't isa, at sa loobin na nag-iisip sa kapakanan ng kolektibo upang maging tunay na maunlad na lipunan. Nang gabing iyon, pabalik sa accommodation, naisip ko ang aking sarili isang linggo na ang nakakaraan. Nakaramdam ako ng hiya dahil minsan ay tiningnan ko ang Pilipinas bilang isang maliit na bansa sa Asia dahil sa aking kawalan ng alam. Nagsimula akong seryosong mag-isip kung anong uri ng tao ako dapat sa hinaharap. Dumating ang huling araw. Hindi ko akalain na ganito kabilis lilipas ang isang linggo. Sa umaga, habang nag-iimpake at inaalala ang mga oras na ginugol ko sa Pilipinas, naramdaman ko na napakarami kong naranasan at natutunan. Hindi lang ito isang paglalakbay, kundi isang biyahe na naging turning point sa aking buhay. Si Ethan at ang iba pang estudyanteng Filipino ay naghatid sa amin sa airport. Sa pagpapaalam, nagpalitan kami ng mga contact information at nangako na magpapatuloy sa pagkokontak. Inirekomenda ni Ethan na mag-aral ako ng Filipino at nag-alok na subukan kong maging exchange student sa isang universidad sa Pilipinas. Habang nagse-check-in sa NAIA, naisip ko ang mga alaala isang linggo na ang nakakaraan nang dumating ako dito sa unang pagkakataon. Noon, pakiramdam ko lang na malaki at malinis ang airport, ngunit ngayon naiintindihan ko na ang sistema at ang diwa na nakatago sa likod nito. Naintindihan ko na ang lahat ay binuo para sa kaginhawaan ng mamamayan at ang lahat ay nagtutulungan upang mapanatili ito. Bago sumakay sa eroplano, habang nakatapak sa lupang Filipino sa huling pagkakataon, nangako ako sa aking sarili. Pagbalik ko sa Brazil,
Ilalapat ko ang mga natutunan ko mula sa Pilipinas, simula sa mga maliliit na bagay tulad ng paghihiwalay ng basura, pagpapanatili ng katahimikan sa mga pampublikong lugar, at pag-aalaga sa iba. Gagawin ko itong ugali. Nagpasya rin akong magsimulang mag-aral ng Filipino. Umaasa ako na balang araw ay makapagkomunika ako sa Filipino at nagkaroon ako ng pangarap na kung magkaroon ng pagkakataon, nais kong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas. Nais kong mas malalim na matutunan ang proseso ng pag-unlad ng Pilipinas at gamitin ito upang makatulong sa pag-unlad ng Brazil. Nang lumipad ang eroplano, sa labas ng bintana ay ang tanawin ng Maynila sa gabi. Napakaganda ng nagniningning na mga ilaw, ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang nakatagong kahulugan sa likod ng bawat ilaw. Ang bawat ilaw ay buhay, pangarap, at pagsisikap ng isang tao. Sa loob ng 20 oras ng paglalakbay pabalik sa Brazil, pinag-isipan ko ang aking karanasan sa Pilipinas at kung paano ko ito ipapaliwanag sa aking mga kaibigan at pamilya. Hindi ko lang nais sabihin na napakaganda ng Pilipinas, kundi nais kong iparating kung bakit ito maganda at ano ang aking natutunan. Lalo na, nakakuha ako ng maraming ideya kung saan dapat umunlad ang lipunang Brazilian sa hinaharap. Kahit hindi kayang kopyahin ang buong proseso ng pag-unlad ng Pilipinas, kahit papaano ay matutunan ang diwa na iyon. Tulad ng diwa na nagbibigay prioridad sa kapakanan ng kolektibo higit sa pansarili, ang saloobin na namumuhunan para sa susunod na henerasyon at ang determinasyong patuloy na umunlad ng walang tigil. Nang makarating ako sa Sao Paulo Airport at muling nakita ang aking pamilya, isa na akong ibang tao kaysa isang linggo na ang nakaraan. Binago ng aking karanasan sa Pilipinas ang aking pananaw sa buhay ng buo. Sinabi ng aking pamilya na mas tumanda ako ng husto. Mula noon, nagsimula akong ilapat ang mga natutunan ko mula sa Pilipinas sa paaralan. Kapag naglilinis, mas aktibo akong nakikilahok. Sa mga pampublikong lugar, sinisikap kong panatilihin ang katahimikan. Kahit maliliit na pagbabago lang ito, sa tingin ko ay napakahalaga nito. Nagsimula rin akong mag-aral ng Filipino. Natutunan ko ang pangunahing gramatika mula sa internet at sinasanay ang aking sarili sa mga aktwal na ekspresyon sa pamamagitan ng mga pelikula at musikang Filipino. Mahirap sa simula, ngunit ang magagandang alaala sa Pilipinas ang naging aking inspirasyon upang magpatuloy. Pagkalipas ng 6 na buwan, nag-apply ako para sa exchange student program sa isang universidad sa Pilipinas at sa kabutihang palad, napili ako kaya makakabalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako isang turista, kundi isang estudyante na mas malalim na uunawain at mararanasan ang lipunang Filipino. Kung babalikan ko, ang isang linggong field trip na iyon ay nagbago ng aking buhay. Ito ang pinakaimportanteng karanasan sa aking buhay. Itinuro sa akin ng Pilipinas ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na lipunan at ipinabatid sa akin kung anong uri ng tao ako dapat sa hinaharap. At ang pinakaimportante, pinalawak nito ang aking pananaw sa mundo. Ang makita ang bawat produkto na may malinaw na price tag. Sa Brazil, normal ang tawaran, ngunit dito, tila hindi na kailangan. Habang naglalakad ako sa commercial district, napansin ko ang pag-uugali ng mga tao, walang sumisigaw. Ang lahat ay gumagalaw ng maayos. Kapag kailangan nilang dumaan sa makipot na daanan, kusang loob silang umiiwas. Sa eskalator, tatayo sila sa kanan upang makadaan ang iba. Nang makita ko ang mga tanawing ito, lalo akong nagulat. Sinubukan kong pumasok sa banyo at doon, nakaranas din ako ng kamangha-manghang karanasan. Kahit isang pampublikong banyo, napakalinis nito na parang banyo sa isang hotel, may toilet paper at sabon, at ang lababo ay maayos. Ang sahig ay maayos na inaalagaan, walang kahit isang bakas ng tubig. Nang makita ko ang lahat ng ito, nagsimulang magbago ang aking pananaw sa Pilipinas. Napagtanto ko na mali ang aking saloobin na dating tumitingin sa Pilipinas bilang isang maliit na bansa sa Asya. Gaano man ito kasimple sa labas, sa totoo lang, ito ay isang lipunan na lubhang disiplinado at sistematiko. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na lipunan na kanyang natuklasan. Kumusta ang kwentong ito? Mangyaring magkomento upang suportahan ang bida ng kwento. Ito ay isang kwento na inangkop para sa iyo.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring mag-like at mag-follow. Salamat sa panonood.